Pag nagkaabot kayo ng bushing, tandaan nyo lang yung marking. Itong ano ito, higat lang to. Dapat pag bago nyo tanggalin, lagyan nyo ng marking. At tulad nito, nalagyan namin ng marking para hindi reversa yung rubber. Baklas na. Good day guys, so magpapalit tayo ng rear bushing dito sa trail arm ng Kia Cerato. So babaklasin natin, marami tayong babaklasin dyan. Yung shock, tanggalin natin itong pinaka bolt ng bushing. Yan, nandito yung bushing na yan. Okay, sasamahan niya ako. We need to remove it. Yes. Makulit ka. Ano? Kaya takin na. Ay, tornilyo pa pala. May isa pa? Saan? Dito sa Sa kabila? Ngayon may camera. Lalabas pala. Labas natin. Ito yung sira. Ito yung malala oh. Wala na printing. Wala na oh. Wala na, plakda na siya. Durog na. Kaya sobrang ano nito yung alog. Pati nga tayo isa eh. Ay isa meron pa eh oh. Kumakapit pa. Isa pa yung kumakapit. Ano ba? Ano yun? Pwede. Extension pa kasi. Hawak na yun. Hindi, Hyundai kasi yan. Pang ano yan. Pang Elantra. Ayun yung bukas doon eh, ng time na yun. SM lang din naman ng Islamara. So, nakabit na namin yung bushing dito sa isa. Pag nagkaabot kayo ng bushing, tandaan nyo lang yung marking. Itong ano ito, higat lang to. Dapat pag bago nyo tanggalin, lagyan nyo ng marking. At tulad nito, nalagyan namin ng marking para hindi reversa yung rubber.
Last na. Isa. Wala na ito. Ito. Okay guys, so nag-start na tayo mag-reinstall yung mga binaklas natin. So yan, naikabit na natin yung pinakabuong subframe ng likod. Yan, no, nagtulong na kami ng kapatid ko kasi para matapos na, kasi yung makulit namin kasama is nangungulit na. Yan, so kinakabit namin dyan yung shock absorber. Okay, and then yung brake assembly, kailangan may kabit din yan. Alam mo, kailangan natin ikabit yan, pero yan, linis muna tayo ng konti para maganda-ganda naman yung kalabasan, kasi tinanggal na rin natin, so linisin na natin yan. Maganda yung panlinis kong yan eh, ewan ko kung saan galing yan. So yan, kakabit na natin yan, yung brake at saka yung siyempre next dyan itong wheel bearing. Sabi yan, yung isa, tignan mo, nagbibigay pa ng tissue, pupunas-punas pa, makulit talaga eh. Nagtatanong pa kung bakit nag-weirdo ako ng gloves. Makulit talaga at Sara eh. So ayan guys, ayan, so nakabit na natin dyan yung rotor. Ayan, make sure nyo guys na tama yung kasi minsan kasi guys yung sa rotor, ayan, may makulit na. Minsan yung rotor hindi nagtutugma ng maayos, kaya bago nyo igpitan ng yung apat na tornilyo, make sure nyo na nakapasok talaga yun yung ano pala, yung wheel bearing, hindi rotor. Ayan. Ayan, naghihigpit na tayo. Mahirap din pala mag-voice over. Kailangan pala madaldal ka pag nag-voice over. Ayan, higpitan nyo maigi guys. Mataas yung torque spec niyan, kaya ginagamitan ko ng impact wrench. Kasi hindi ko nadala yung torque wrench ko. Diyan sa workshop wala naman torque wrench yan. Walang nagamit ng torque wrench yan eh. Ayan, naghanap pa nga ng ano. Naghanap pa nga ng sakit. Yan, okay na dyan. So doon na sa kabila. Yan, tapang ulit. Yan, okay na, maigpit na lahat. Actually, easy lang din naman magpalit ng mga ganyan. Kung talagang ma-experience na kayo, easy na lang yan. Kayang-kaya. Yung mga ganyan, ano guys, yung mga ganyan na gawain, kayang-kayang i-DIY yan. O, yan, makulit oh. Yes, boss. Kasi, wala pa eh. Nadapa pa nga. What happened? Tumama sa paa. Tayo, hawak ka dito kay mama. Hawak dito. Stand up. Ulit. Sa akin na guys, nakakabit na natin. Where's my lights? Give me the lights. Thank you. Okay, so kabit na natin yung bushing. Ito na yung buong arm, rear arm niya. Ayan, nakabit na natin lahat. So yung bushing nandun din yan. Ayan, hindi makalagay yung bushing. Ayan yung bushing na bago. Sa kabila, palit na rin tayo ng dalawang shock na bago. Ayan. So installation na lang na tayo ng gulong. Ayun na lang yung remaining.
Then, okay na yun. Yan. So, may kasama tayong makulit dito sa ilalim. Langot talaga to eh. Get out na! Tapos na tayo. We're done.